Alam niyo ba, pwedeng magamit ang lupa sa paggawa ng roadway construction? Oo, literal na lupa. Sa episode na ito, pag-uusapan namin kung paano magagamit ang simpleng lupa mula sa tabi ng ilog para maging matibay na pundasyon sa kalsada. Tara, alamin natin ang alluvial soil at ang potensyal nito sa infrastruktura ng Pilipinas. Ako si David. Ako si Itat. At ako si Brian. At ito na, ang Dirt Talk. Hidden treasure ng infrastructure. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? First, alam niyo ba kung saan gawa ang mga kalsada natin? Ako alam ko. Asphalt, concrete, gravel, tapos minsan buhangin. Pero kung iisipin mo kasi, lahat ng mga materials na yon, parang core sila. Matibay sila, matigas. Kasi syempre, dadaanan ng mga sasakyan yun eh. Pero ngayon kasi nauuso yung, nabasa ko lang siya eh, parang alternative materials daw. So may research ako nabasa. At doon inaral yung paggamit ng alluvial soil as roadway construction material. Ano ba yung alluvial soil na yan? Actually, okay. Labas natin yung infographic para makita natin. Sige. So ngayon, pag-usapan natin yung research mismo. So, ayon kasi kay Dr. Emerson Torres, yung alluvial soil, isa siyang klaseng soil na na-form under moving water. So, sa mga ilog, sa mga nadadaanan ng baha, ganun. Paano yun? Di ba pag nakagusan ng tubig yung soil, lumalambot? That's a good thought, no? Actually, nung binasa ko yung research, marami akong nakitang mga proseso, yung mga pinagdaanan ng alluvial soil para matest talaga nila kung matibay siya as road material. Pero hindi ko na binasa. Abstract lang binasa ko. Abstract lang? Oo. Joke. Siyempre, binasa ko lahat. Ay, nako. Kaya ako pinag-uusapan ngayon eh. Pero siyempre, mas maintindihan natin at mas klaro kung si Dr. Emerson talaga ang mag-explain mismo. Tama. Actually, nakausap namin si Dr. Emerson mismo tungkol dito sa alluvial soil sa research niya. At ito, ipapalabas din namin. Yung lupa doon, yung alluvial soil, diba? Alluvial soil is a type of soil that is transported by water, no? Normally, mabuhangin kasi siya or sandy yung soil and ginagamit talaga siya ng mga tao. Yung iba nga ginagamit sa bahay. Pero naisip ko, nung nag-aaral ako sa master's code dyan sa DLSU, kung ano pa yung pwedeng application nung sand na yun. Kasi ano lang siya eh, naturally occurring siya dun sa ilog. So bali yung research nila, di ba yung alluvial soil, kinuha nila yun sa baybay ng ilog. Then yung soil na yun, tinest nila kung papasa yun sa DPWH standard for road foundation. So, natuklasan sa research ni Dr. Torres na yung nakuha nilang sample of alluvial soil is 92% sand, buhangin, 6% yung gravel niya, at 1% yung silt. Pwede ba natin flash yung pie chart? Sige. Pa-flash natin para makita natin yung mismong breakdown ng soil. So, ang results daw ay pwede siyang maging sub-base material sa ilalim ng kalsada. So, bali sub-base siya, pwede siyang maging taga-support ng ibang mga layers ng kalsada. So, ang downside lang daw is kulang ito sa mga rough particles or kung tawagin mga coarse aggregates. So, in summary, pwede siya as sub-base, pero pag nalalagyan na siya ng mga rough aggregates, pwede na siya maging base course. Doon na siya pwede maging base course. Okay. So, ayun nga guys. Basically, na-prove lang ni Dr. Torres at Dr. Adahar na pwede nga magamit yung alluvial soil bilang alternative materials sa roadway construction. At doon nagtatapos ang ating diskusyon. Susunod muli, kami ang Dirt Talk. Dirt Talk.